Ayan po, nilagyan lang po natin ng carrots, isang carrots, at saka konting cabbage lang. At syempre, isang shallot, at chicken cube, at tubig, at saka isang, ito naman po ay meron ngayong isang egg. So, let's dig it. Kain po tayo. Hello mga ka-cheers! Kumusta na po kayo? At ito na naman po ang inyong Madam Chair. At samahan niyo po ako sa kung anong babahagi natin sa inyo. Tara! Let's go! Hello again! At kain na tayo ng ating lunch. Lunch, breakfast, dinner. Yun na po. Bilang OFW po kasi, mga ka-cheers, mga kamadam, dapat marunong tayo ng ating time management at ng pagkakasunod-sunod ng ating mga gagawin para hindi tayo maging problemado sa ating mga ginagawa. Kailangan fresh pa rin tayo, masaya, at laging parang walang problema, diba? Pero sa totoo lang, marami po tayong problema. Pero sabi nga ang problema, hindi dinidibdib dahil may likod pa naman. That's Madam Chair. Yan po ang lagi kong kasabihan dito sa bilang OFW. Kasi pag didibdibin po natin ang mga problema, ay wala. Tayo ang papangit. So, subok muna tayo. Tikman natin. Healthy ang ating food ngayon. Yan. Nilagyan natin ng paminta, yung iniikot na paminta para yung bagong crush. Kunting asin. Yun lang. Kaya, masustansya siya. Tapos may egg, diba? Tamang-tama sa hindi masyadong nagka-carbs, diba? Kasi nga, katulad ko, diba? Siguro napapansin nyo. Kaya akong nagda-diet, pero hindi naman ako pumapayat. Normal lang. Baga, tabatsing-tsing lang. Siguro dahil hindi ako, yung, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung words. Paki-comment nga doon, dyan sa comment section kung ano yung words na, yung bang, hindi ka na problema o hindi ka na-stress. Meron pong isang word yun Hindi ko na maalala. Iba na po kasi ang nagkakaedad na. And guess ho, kung ilang taon na ako. Just look at my face. Yan. Yummy yan. Alam niyo po, 4 na dumplings lang ito. Na pansit molo. Di ba ang pansit molo may dumplings? Kung napanood mo yung videos ko nung nakaraan, yung huling videos natin. Dito yon, i-freezer ko lang para pag sarap. Sarap. Para pag nag-ask ang aking boss na gusto nilang mag cherish style soup, ito yon. Madali ang paggawa natin. Kasi malayo po kami sa bayan. Nasa medyo buntok-buntok kami. Nandito kami sa papuntang The Peak. Kung kayo'y nakapunta na dito sa Hong Kong. At dito kayo dadaan sa may mid-level, sa may mahabang escalator from Central. Ito po ang ito ang dadaanan nyo papuntang The Peak. From escalator, yung dulong-dulo na sa conduit, mga 15 to 20 minutes papunta dun sa The Peak. Madadaanan ito. Ito ang pinaka-last building papunta doon sa The Peak. Kaya, masarap po doon umakyat sa bundok ng The Peak. Maganda din po ang view. Tapos pwede po niyong diretsuhin hanggang sa Victoria Peak. Yan. Pag may time po tayo na ipasyal ko kayo doon, gagawin po natin. For the meantime, kakain muna tayo. Ano pang gagawin natin today? Ano na lang. Magmamap na lang itong surrounding sa may room ko. Yan. At tapos na tayo.
At huhugasan to. Yun, tapos na tayo sa maghapon. Pwede na tayong matulog or mag-exercise. Kinatatamarang ko. Supposed to be, para ako'y mag-ano talaga ng yung body na gusto ko. More exercise ako. Kasi ang pagkain ko naman po is puro healthy living naman ako. Kaya, kailangan yung may weight ang maging exercise ko. Galam mo sa age ko ngayon, hindi ako nagkakasakit. Thanks God. Ano lang siya, yung bihirang-bihira, yung ubo, yun. Pero pag yung kumakain na to, sorry sa pag may kumakain na katulad ko, ang ginagawa ko lang is, yung lemon, o kaya luya, binababad ko sa aking bibig. Parang candy. Tapos pag may ubo na ako, yung maano na to, naglalaga ako ng luya na may lemon, tapos honey. Minsan na lalagyan ko ng Coke. Isang latang Coke. Yan. Yun, ang inaano ko, inom ko everyday. Hindi sana nagtutuloy-tuloy. Kaya, very good talaga. Siyempre, I'm very happy at very proud na sa edad kong ito, wala pa akong nararamdaman sa katawan. Before pala, noong mga bago ako mag-menopause. Dahil menopause na po tayo, 2 years na. At ipinangalandakan pa eh. Before po noon, yung nakaranas po tayo ng pananakit ng likod, tapos ng mga tuhod. Yun. Mula noong natapilok tayo sa pag-hiking, yun, natigil ako sa pag-exercise na kasi dapat ipahinga ko daw muna. Tapos, naging okay na siya. Tinatamad akong umupo sa silya. Sa kama ko ako umupo. Alam yung Indian seat, yung pag ganon. Parang yung alam mo, yung ramdam ko yung parang buto ko sa tuhod, parang lumampas na ganun. Ay, ang sakit-sakit. Ang tagal ko yung ininda. Hinihilot-hilot ko lang. Mga almost, din yun, a year. Hindi ako makaupo ng ayos. Pero dahil nga tayo marunong tayo mag-massage, alam naman natin kung ano ang may difference sa katawan natin. So, yun ang ginawa ko. Sa awa ng Diyos na naulian ako. Pero mula noon, nag-ano siya, yung parang sinasabing pag matanda na, nirarayuma, masakit kang tuhod pag naglalakad, lalo na pag umakyat ng hagdan. Parang andun daw. Ang ginawa ko lang po is hindi ako tumigil sa paglalakad, tapos minamassage ko. Siyempre nililis ko din yung nag-triggers, yung mga pagkaing mag-trigger siya para dumiretso sa pagiging rayuma or gout. So, in-stop ko yun. Nag-healthy food ako. Tapos ang massage. Kaya hindi totoo na kapag may rayuma ka o masakit ang tuhod mo, huwag hilutin. Kasi yun ang nagpagaling sa akin eh. Tapos lakad ako ng lakad lang. Yun. Sawa naman ngayon, almost after ng pandemic, wala na akong nararamdaman. Dati yung likod ko, hindi ko na ma-event ng ganyan. Pero ngayon, okay na. At wala akong mga maintenance, wala akong gamot-gamot. Hindi rin kasi ako mahilig uminom ng gamot, lalo pag nilalagnat. O sumasakit ang ulo. Kasi sa kapwa ka OFW na kumbaga sumasakit lang ang ulo nila, nakaramdaman lang sila nagagamot na kaagad sila. Wala naman akong sa gamot, yung sa kanya. Kaya lang, siguro hindi ako nasanay na umiinom ng gamot kasi hindi naman nga ako sakitin. At pag nagkakasakit ako, when I'm young,
talagang mga ano lang, mga herbal medicine ang ginagawa ng nanay ko. Kaya nakasanayan ko na hanggang ngayon yun ang ginagawa ko. At may runong naman to tayo mag-massage. Yan. Pag sumasakit ang ulo ko, ganito ko. Parang nahihilo. Ito lang po yung aking pinipress. Yan. Pinipress ko lang yan ng ganun. Kasi mararamdaman nyo po yung sakit. Tapos, pakaramdam nyo, umaalwan yung ganito nyo. Kaya yan lang ang pinipress ko. Yung kabilaan, ganyan. Yan. Kasi pag masakit ang ulo nyo o kulang kayo sa tulog o something, masakit po pag idiniin yan. Yan lang po ang ginagawa ko. Pag yung sumasakit ang ulo ko yan. Tapos pag yung sa sikmura ko naman, dahil dati mayroon akong uric acid at saka gastric yung parang laging maasim ang sikmura ko. Kaya nung nakuha ko naman yun yung sa diet ko, parang nagka-ulcer na ako sa kada-diet ko dahil ang aking prostrated dream ay magiging sexy. Yun nakuha ko doon. So, iniba ko ang style ko, hindi na ako nag-diet talaga na kumakain ako, pero normal lang, yung less lang, pero masustansya, kumbaga. Kailangan, bihira din ako mag-meat pag linggo lang, or minsan-minsan. Pero pag ordinary day, Lunes hanggang Sabado, bibihira ako mag-meat. Kundi mga gulay lang, prutas, mga ganito-ganito lang. At hindi pati ako yung palakanin. Yun. Pag linggo lang talaga dahil siyempre nagkakasama-sama kami mga OFW, nagdadala-dala ng mga pagkain. So, pinagsasama-sama namin yon. Di ang saya, diba? Ganun po ang, excuse me, buhay ng OFW dito sa Hong Kong. Sabi nga nila, yung mga dating kasama namin dito sa Hong Kong, mga nagpunta na sa Canada, Spain, UK, Russia, pinakamaganda pa rin daw po dito sa Hong Kong, lalo na ang banding ng mga kapwa Pilipino, hindi yung parang hindi ka laging nagmamadali dahil kumbaga nagkakausap-usap kayo, dahil siyempre pag day off sa together, sama-samang papasya, sama-samang magbabanding, kakain, kumbaga kung meron mang ibang trabaho, pero pa rin talaga relax talaga ang day off dito ng mga Pilipino. Kaya tara na dito sa Hong Kong. Wait, may nag-message kasi malabo ng mata ko. Yan, so kakainin ko na po ito kasi malamig na. So kung nagustuhan nyo po, comment down below kung ano pang gusto nyong soup na lulutuin natin na kayang-kaya ng budget natin at madali lang po, lalo na sa katulad nating OFW. Sabi nga nila, ang buhay na bayani at makabagong bayani. Kaya, yun. Bye for now mga ka-terrific! See you next time! Bye!